Nabalitaan niyo na po ba mga kabiyahe yung pambihirang performance na ginawa ng isang Pilipina sa kakatapos lang po na Grenke Open 2025? Ito po kasing si Megan Paragua, aba, 12 years old lang po ito 12 years old. Na-reach niya na po yung rating na 2,300. Siya po ay Women FIDE Master, pero dahil 2,300 na ang rating niya, magiging FIDE Master na po siya. Sobrang tindi po nung kanyang ginawa na yon. Kasi 12 years old pa lang yan, mga sir. Nung 12 years old ako, hukulin lang nilalaro ko sa Katex. Pero eto, pareho na kami ng title. Mas mataas pa rating sa akin. Ay, hanip na yan. Ang tindi. Siguro maraming magtatanong sa inyo, Coach, kaano-ano yan ni Grandmaster Mark Paragua? Pamangkin po siya ni Grandmaster Mark Paragua. Kapatid niya po na si John Vincent Paragua ang kanyang father. At nambit ko po sila sa Philadelphia at New York nung pumunta ako doon. Talagang magaling na bata. Anyway, bigyan lang natin kayo ng konting recap sa kanyang mga achievement at yung mga laro niya natin. Ayan. So, nakita ko po kasi itong write-ups po sa mychess.com ni NM Anthony Levine. And it's all about Megan na nung naglaro nga po siya sa Grenke, 2,500 yung kanyang performance. Na-break niya na nga po ang 2,300 rating. Ayan. So, eto po yung kanyang performance after 7 rounds. Tingnan nyo kung gaano katindi yan. Tingnan nyo po panalo po siya sa 1,900, tabla sa 2,400 na IM, tabla sa 2,400 na FM, panalo sa IM na 2,396, tabla sa may 2,300 na FM, and then panalo sa another IM 2,300 plus. Tapos, kalaban niya po si Grandmaster round 7, Kikidlish Mikishel, basta from Georgia yan, Grandmaster tabla din sila dyan. Yun nga lang, sa kalaunan, round 8 and 9, medyo inalat, siya po ay natalo. Pero, just to let you know kung gaano ka-impressive yung performance niya, eto lang po yung mga batang babae na naka-reach ng 2,300 agad at the age of 12 years old below. Ayan po, si Judith Pulgar number 1, 10 years old daw pala yan. Tapos Liu Pei, I think from China, 11 years old. Tapos si Tan Trang Wang, Vietnamese to pero alam ko Hungary na to 11 years old and 9 months. Tapos si Lu Miaoyi, 12 years old and 4 months yan. Sikat na sikat yan sa Pilipinas, si Lu Miaoyi. Batang Chinese. Si Tan Xiongji, eto, challenger ng world champion. Naging world champion din. 12 years old lang pala. Naging 2,300 na rating yan. Etong si Alice Lee from US, sikat na sikat. Ano, siya na ba na naging national champion doon? Anyway, world champion at current world number 1, Hu Yipan, kahit na retirado. 12 years old lang din pala naging 2,300. Tapos Harika from India to. Malakas na player din. At Kateria Lagno, if I'm not mistaken, siya ba yung asawa ni Grishuk? And Akshita Gorty. Yan po ang babata. No? Yan yung mga nakabreak ng 2,300 na babae. So, ibig sabihin, yung potential niya ganyan. Kung magtutuloy-tuloy, no? Kung masusuportahan talaga ng todo. Ito mong si Megan Paragua. Anyway, ipakita po natin yung mga laro niya na matitindi. Ito po yung panalo niya po sa IM. Bibilisan ko na lang po ng konti. Ayan, D4 po tinira dito ni Megan. Sinagot ng Knight F6. Tapos, kunat lang siya. Di ba? Kinunatan lang. Pagkakunat, develop lang doon. Tamang kunat lang po ang opening ni Megan. Sabay nung binuksan, buksan natin. Tapos slowly, pinalit niya lang po ang mga pyesa dyan. Kain, hamon, kain. Pinalit lang yung pyesa. Pinapalit-palit lang in-endgame. Alam niyo po ba, sa aking pong experience, no, as a coach, karamihan pong weakness sa mga batang player, endgame. Pero si Megan, ang tapang, hinamon niya lang mga pyesa at dinala lang po sa endgame yung laro. At ayan na nga po, pumasok. So, hindi pwedeng kainin yan kasi mapuport siya kaya tumakbo yung kabayo. Pumasok na naman, hitting the bishop and the pawn. Pero may knight c3, kaya pala umatras no? Ganda ng ikot. So, tumulak ng pawn, umatras yung bishop, tumulak na naman ng pawn, nag-activate lang. Ayun, tumalon doon. Ako po, napakaganda ng talon. Better sa bishop, ang pinakatema niyan, papasok sa b5. Kaya napilitan kainin pawn takes and then umangat yung kabayo, inatake.
pagka-atake, nag-sacrifice na lang, sir. Kasi walang magawa yan eh. Alam niyo kung bakit? Maari po kasi later on, no, pwedeng kainin na yan, tapos lalapit yung king. Kaya nag-sacrifice. Para sa yung sacrifice? Pagka-takes mo, check. Ayun. At pagka-capture, may bawi. So, equal yung pawn. Ang problema niyan, majority po yung pawn sa may queen side si Megan, lumapit muna, inatake, umatras, tapos tumalon doon. So, pag talon doon, hindi po madipensahan yan. Bakit? Once you push the pawn, tatalon yung kabayo dito. O, atakado to. Atakado din yung bishop. Matatalo po yun sa endgame. Kasi bad pawn structure yun. Tapos may pass pawn sa queen side. Kaya gumanyan, dinipensahan lang. Ngayon, pagka-depensa, teka lang, pwede na siguro itulak. Lalong hindi. Kasi pagkatira po ng knight d6, hit to, hit pa yung pawn. Kaya po napilitan mag-king move at binigay yung pawn. So, ito po, winning na. Ngayon, kinumbert ni Megan yan ng swap eh. Ayan o. Tulak lang din. Kasi may mga tira na knight d6, hitting the pawn, hitting the other pawn. So, kaya ganyan. Diba? Lumapit, di na pinansin, tinulak pawn, pasado depensahan, kinapture, kumapture takes, at eventually, ito po ay naipanalo na. Kasi one piece up eh. Check. Nag-resign na po dito. Sa kadailanan na pag tinulak, isa-sacrifice lang yan. Tapos tulak. Promote with the check pa yan. So, definitely, winning na winning. Yan po yung kanyang laro na kay Ashot Parbanian. I think ng India yan na tinalo niya. Tapos yung sumunod, eto, kalaban niya naman po yung IM, no? Isang IM na naman. At ang nangyari po dito, simple lang eh. Ayan, Katalan ang tinira ng kalaban niya. At mainline lang, A6, C5, ayan, normal lang yan, tamang palit-palit lang. Ayan, So, pagkatira po dito, rook C1, hindi natakot dito si Megan. Usually kasi tatakbo mo yan dahil takot ka sa discovery. Hindi. Nag-F6 lang. Ang F6 is not good tingnan. Pero, according po sa inyo, okay lang daw po yan. Kasi, ang nangyari kasi, bukod po sa pine-prevent po yung knight E5, pwede ka mag-E5 at some point, hitting the bishop. So, ang ginawa po niya, nag-rook D1 para hindi maka-E5, develop lang, Pagka-develop, umatras, hitting the bishop, tumakbo. Pagkatakbo, nag-knight doon sa may e4 with the intention of going to d6 yung bishop. Pero, counterplay sa reyna. At dito po, nagkamali yung kalaban. Nagkamali. Kasi ang tamang tira po dito, queen b3 daw eh. Playable pa. Okay pa for both side. Pero, nag-bishop d6. Miscalculation kasi easy loss yan. Bakit? Sisimplihan lang kasi yan. Queen takes lang. Sinacrifice yung reyna. Bakit? Kasi pagka-capture mo, may bawi. Bawi. Ngayon, pagka-takes, quality up agad si Megan. Grabe, no? Sinimplihan lang. Quality up at eto ang naging ending. Dahan-dahan lang yan. Binibilis ako na lang kasi galing nun. Galing ang tapang nito. Hindi makain, pin eh. Pag tinulak mo naman, kain yung kabayo, kaya napaatras yan. Tapos tulak pa rin, Kainin mo, babagsak yun. Grabe, So, umatas yung bishop, kunat lang, Kakunat ang approach ng Megan, At napilitan ng ipalit. Dito, syempre, ayaw magpalit ng white kasi quality down siya, mauubos siya. At pagkatira po nun, nag-resign na. Dahil may bishop c3 na paparating, hitting the knight, and kahit anong gawin mo, kakainin yan, malilibre yung b3. Quality up pa. Kaya nag-design yung kalaban. So, grabe, ang galing ni Megan, Ito po naging performance si Megan, So, tingnan nyo. Panalo po siya 1900, tabla 2400, tabla 2400, panalo 23, almost 2400 yan, tabla 2300, panalo 2300, tabla sa GM na 2300. Yun nga lang, natalo siya last 2 rounds kay Grandmaster Smith at kay FM Michael Piodoric. Yan po ang performance niya. Overall performance niya sobrang taas po sa edad niya na 12 years old lang. Grabe po yan, Grabe. Ang galing ni Megan. Sobrang tindi. Actually, may interview siya Eto, di ko na lang ipi-play ng buo. Ayan, Like a little days off in Yan, school. may So interview it was siya So, pwede niyo po mapanood dito sa chess.com. Okay, and one of the reasons we do these interviews is to show your teachers, right? Performance niya, kaya talagang gumawa ng ingay ito sa Amerika. So, ayan po ang kabuuan ng write-up sa to about kay Megan. So, congratulations sa father niya kay Janix,
Lupit, Brad. Galing ng anak mo. Anyway, hopefully makuha niya po yung title niya, ultimate title na gusto ng mga chess player, grandmaster. I'm pretty sure makuha niya yan kasi talagang focus sila eh. Nag-campaign sila sa Europe eh. Kaya pumunta nga sila doon laro ng laro. And tuloy-tuloy ang practice ni Megan. Nakakatuwa dahil kilala natin to kaibigan eh. Ang plug po na dinadala ni Megan is USA. Kung makikita niyo po dyan sa baba. Sa kadahilanan na sa US siya pinanganak. Pero ang parents niya po, both Filipino. Ayun. Anyway, pulito pa niyo Coach PD Master Daniel Gauso. Abangan po natin yung mga susunod na video. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po sa inyong lahat mga kabiyahe. Thank you po. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.